Sundin mo lang kung ano ang nasa puso mo, sweetheart. Ikaw lang ang makakapagdesisyon sa sitwasyon mo, malumanay na payo ni Margo kay Celeste. Ayoko lang masaktan at ma-disappoint si Daddy. I've always been spoiled by him, and I've always been a daddy's girl. And besides, both of you are not getting any younger. I want you guys to enjoy your life to the fullest, and let me handle the responsibilities at our company. Ang paliwanag ni Celeste. Alam mo naman na importante sa daddy mo ang mga empleyado ng kumpanya, di ba? Naniniwala ang daddy mo na kung wala sila, hindi magiging successful ang kumpanya ngayon. Kaya iniisip niya talaga ang kapakanan ng kumpanya at ng mga empleyado, dagdag ng kanyang madrasta. Nag-aalala din ako sa kanila. Pero sabi ni daddy, hindi ko kayang patakbuhin ang kumpanya ng mag-isa, and that's why he wants me to get married to someone he knows. Muling nagsalita si Celeste. I'm not taking any sides this time, because I understand both of you and your father. Anyway, your daddy told me that he will respect whatever your decision may be. And I feel the same way too, her stepmother stated. Salamat. Mas pag-isipan ko pa ito ng mabuti, ang tumatainggong pahayag ni Celeste. Oo, kailangan niyang pag-isipang mabuti ang lahat, dahil hindi lang ang personal niyang kaligayahan ang nakasalalay dito. Nakasalalay din dito ang kaligayahan ng kanyang mga magulang, at ang seguridad ng kanilang mga empleyado, kasama na ang kanilang mga pamilya. Kinabukasan, alas 11 na ng umaga nang magising si Celeste. Nakatulog siya ng madaling araw, dahil iniisip pa rin niya ang problema niya. Pinilit niya ang kanyang sarili na bumangon, ayusin ang kanyang sarili, at dumiretso sa dining room, para kumain ng kanyang brunch. Kailangan niyang punuin ng pagkain ang tiyan niya, para makapag-isip siya ng maayos. Pagdating pa lang niya sa hapagkainan, ay sinalubong agad siya ng pinuno ng kanilang mga kasambahay na si Mrs. Chavez. Si Mrs. Chavez ang nag-aalaga sa kanya, mula pa noong siya ay sanggol pa lamang. Itinuring niya itong pangalawang ina. Good morning, Mrs. Chavez. What's for brunch today? Ang nakangiting bati ni Celeste sa matandang babae. Nagluto ako ng paborito mong vegetarian dish. At may mga bagong dating na peach, strawberry at avocado, 100% fresh from your family's farm, ang nakangiting sabi ng matandang babae sa kanya. Wow! Thank you so much. You really know my favorites. And thanks to you, Lisa and Karina, for taking care of my needs every day. Pasasalamat niya sa iba pang nakababatang katulong. Ikinagagalak naming gawin ito para sa iyo, Miss Celeste, nakangiting sagot ni Lisa. Tama siya, Miss Celeste. Sige na, kumain ka na ng marami, sumama si Karina sa kanilang usapan. Teka, nasaan sina Daddy at Tita Margo? Biglang tanong ni Celeste. Pumunta agad sa opisina ang daddy mo, pagkatapos mag-almusal, dahil may board meeting daw sila. Nag-charity program si Mrs. Vitale, dahil mamimigay na naman sila ng scholarship grant sa mga anak ng mga empleyado ng kumpanya, paliwanag ni Mrs. Chavez. Ganun ba? Nakakalungkot kumain mag-isa. Samahan ninyo ako, ha? Ang nakangiting mungkahi ni Celeste. Well, your wish is our command. Samahan na natin siya, girls, sumang-ayon kaagad si Mrs. Chavez. Maraming salamat, Miss Celeste. Sabay na sabi ni Lisa at Karina, at halatang masaya ang mga ito. Habang nag-brunch silang tatlo, ay nagkukwentuhan din sila. Naikwento sa akin ni Daddy doon, nakasama ka na daw ng pamilya namin, bago ako ipanganak. Paano mo nakilala ang mga magulang ko, Mrs. Chavez? Ang curious na tanong ni Celeste sa matandang babae. Bata pa ako noon, at kararating ko lang sa malaking lungsod galing probinsya. Simpleng magsasaka lang ang asawa ko, pero hindi sapat ang kinikita niya para sa akin, at sa nag-iisang anak namin. Kaya naman kahit masakit, at mahirap para sa akin, nagpasya ako na pumunta sa malaking lungsod, upang magtrabaho bilang isang kasambahay. Nakilala ko ang mami mo sa isang palengke. Siya ay nagdadala ng mabigat na basket, at buntis siya sa'yo noon. Kaya nagpresenta akong maging kasambahay, at heto na ako ngayon, ang pag-alala ng matandang kasambahay sa nakaraan. Napangiti si Celeste, nang marinig ang buong kwento mula sa matandang babae.
Nakasama ni Mrs. Chavez ang kanyang mga magulang, sa hirap at ginhawa, at nagpapasalamat siya, dahil kasama pa rin nila ang matandang babae. Itinuon ni Celeste ang kanyang atensyon sa magkapatid na sina Lisa at Karina. Paano kayo napunta sa malaking lungsod, Lisa at Karina? Tanong niya sa dalawa. Galing kami sa ampunan sa probinsya namin. Pareho kaming nagpasya na pumunta sa lungsod, para maghanap ng trabaho. Sinimulan ni Lisa na ikwento muli ang kanilang buhay. Pumunta kami sa lungsod, para maghanap ng trabaho, at may nakilala kaming taga-manpower agency, na tumulong sa amin sa paghahanap ng employer. Kaya naman nagpapasalamat kami sa Diyos, dahil napunta kami sa mga mababait na amo na tulad ninyo, pagkukwento ni Karina. Oh, thank you guys. Hindi magiging maayos, at madali ang buhay namin, kung wala kayo. Ang taos-pusong pasasalamat ni Celeste sa tatlo. Ipinagpatuloy nila ang pagkukwentuhan habang kumakain. Kasalukuyang tumatambay si Celeste, sa malawak na poolside sa kanilang mansion. Nakahiga sa duyan si Celeste, habang ginagawa ang kanyang nakasanayang sunbathing routine. Makalipas pa ang kalahating oras, ay nagpasya si Celeste na tumayo, at isuot ang kanyang damit. Nagpasya na lang siyang bumalik sa kanyang kwarto para magpalit. She is now planning to watch a movie to ease her boredom. Pagkatapos noon, ay pumasok na siya sa kanilang malaking family theater room, para manood ng pelikula. Matapos niyang matiyak na kumpleto siya sa merienda at inumin, abala siya ngayon sa pagpili, kung anong pelikula ang mapapanood. Sa wakas ay nagpasya siyang manood ng romance comedy film, na pinamagatang Made in Manhattan, na pinagbibidahan nina Jennifer Lopez at Ralph Fiennes. Tuwang-tuwa at nasiyahan si Celeste sa katapusan ng pelikula. Bigla niyang hiniling, na sana ay makahanap siya ng lalaking magmamahal sa kanya, hindi dahil sa kanyang pisikal na anyo, koneksyon at kayamanan. Nais niyang mahalin siya kung ano talaga siya. Bigla siyang nakaisip ng isang ideya, kung saan pwede niyang malaman, ang buong katauhan at detalye tungkol sa kanyang future husband. Maaari siyang magpanggap na katulong sa hasyenda ng kanyang future husband, para mas makilala niya ang pagkatao ni Nathaniel Montecarlo, bago siya makapagdesisyon kung papakasalan ba niya ang lalaki o hindi. Pero isa lang ang problema. Wala siyang alam sa gawaing bahay. Hindi siya marunong magluto, at maglinis ng bahay, kaya paano siya magpapanggap bilang isang katulong? Mayroon bang mga espesyal na paaralan, na maaaring magturo sa akin kung paano maglinis at magluto? Ang naitanong ni Celeste sa kanyang sarili. Agad niyang kinuha ang kanyang smartphone, at nagsimulang maghanap ng paaralang magtuturo sa kanya, kung paano maglinis at magluto. Nakakita nga siya ng isang specialized school, kung saan maaari siyang magsanay at matuto, ng higit pang mga kasanayan tungkol sa housekeeping. Agad niyang napagdesisyonan na mag-enroll sa paaralang iyon. Kailangan niyang planuhin ng mabuti ang lahat, para maging matagumpay ang kanyang mga plano. Are you out of your mind, Celeste? Why don't you just introduce yourself to Nathaniel Montecarlo the normal way? No offense meant, but why do you have to pretend to be a maid? Binato siya ni Rachel ng mga tanong, habang nanlalaki ang mga mata nito sa kanya. Expected na ni Celeste, na ganoon ang magiging reaksyon ng kanyang best friend. Expected ni Celeste, ang ganitong reaksyon ng best friend niya. Sinabi niya sa kaibigan ang tungkol sa kanyang plano, at gulat na gulat naman si Rachel. Gusto kong makita kung ano ang totoong pagkatao ni Nathaniel Montecarlo. Gusto kong makasigurado, na hindi niya ako pakakasalan dahil sa pera. Kapag nalaman ko na ang lahat tungkol sa kanya, saka ako makakapagdesisyon, kung papayag ako sa mungkahi ni Daddy, na pakasalan ang anak ng best friend niya, ang mahabang paliwanag ni Celeste. Okay, let's say your plan is good. But how can you do it? You've been living a life of a princess. Marunong ka bang maglinis ng kwarto mo? Marunong ka bang gumawa ng sandwich, at isang tasa ng kape? Tanong ulit ng kaibigan niya. I have already prepared for that. I enrolled myself in a specialized school, where they will teach me how to clean the house, and cook. I also have a month to study everything I need to learn, bago ako pumunta sa Hacienda Montecarlo, ang confident na nasabi ni Celeste sa kaibigan. Napailing na lang si Rachel, matapos marinig ang lahat ng plano ni Celeste.
Hindi ko na alam ang sasabihin ko, Celeste. Kilala kita. Hindi kita mapipigilan sa gusto mong gawin, pero gusto kong mag-ingat ka. Delikado ang laro mo, iyon lang ang nasabi nito. Don't worry about me too much, Rock. I won't go to war when I'm not ready. At ito lang ang tanging paraan, para makapagdesisyon ako sa problemang kinakaharap ko ngayon. Seryosong sabi ni Celeste. Well, ang masasabi ko lang. I wish you the best of luck, and I hope you can return to the big city, with a smile on your face. Rachel gave Celeste one final piece of advice. Salamat. I need all the luck that I can get, sagot ni Celeste. Nasa specialized school ngayon si Celeste, kung saan siya matututo ng mga gawaing bahay. Habang nakaupo siya, ay naririnig niya ang usapan ng mga kasamahan niyang trainees din. Parang hindi na niya kailangan mag-training as a maid. Look at her face and her skin. So smooth and fair. Para siyang anak ng isang milyonaryo. Bulalas ng iba. Let's leave her alone. Pero sigurado akong mahihirapan siya sa training, turan ng iba. Lihim na napailing si Celeste, ngunit pinilit niyang manahimik. Wala siyang balak makipag-away kahit kanino. Ang gusto niya lang, ay matutunan ang lahat ng ginagawa ng mga katulong sa bahay, para maisakatuparan niya ang kanyang mga plano. Natahimik ang lahat, nang biglang pumasok sa loob ng silid si Mrs. Adalia Castillo, ang magiging trainer nila sa loob ng isang buwan. Magsimula tayo sa ating unang pagsasanay, ang laundry management. Ituturo ko sa inyo, kung paano alisin ang mga mantsa sa damit, at kung paano, upang maayos na paghiwalayin ang mga puti at kulay, at kung paano magplantsa, panimulan ni Miss Castillo. Mabilis na inilabas ni Celeste ang kanyang hot pink na notebook at panulat. Makalipas ang isang linggo, ngayon naman ay tuturuan sila ni Miss Castillo kung paano magluto. Mahalagang makapagluto, at makapaghanda tayo ng masustansya, at masasarap na pagkain, para sa ating mga amo. Kailangan nating malaman ang tamang pagpili ng mga sangkap, at alam din natin ang ligtas, at tamang paraan ng pagluluto ng pagkain. Dapat din tayong maging maingat, sa paggamit ng mga kagamitan sa kusina, tulad ng bilang mga kutsilyo, o iba pang matutulis na bagay. Dapat din tayong maging mas maingat sa pagbubukas ng kalan. Ngayon ituturo ko sa inyo, kung paano maghiwa ng mga gulay at karne sa tamang paraan. Pero simulan muna natin kung paano maghiwa ng bawang at sibuyas. Handa na ba kayo? Tanong ni Mrs. Castillo. Yes ma'am. Ang sagot ng lahat ng trainees. Samantala, lihim na kinakabahan si Celeste. Hindi ito ang unang pagkakataon na hahawak siya ng kutsilyo. Noong nakaraang linggo, tinuruan siya ni Mrs. Chavez, kung paano humawak ng kutsilyo, at sinubukan niyang magbalat ng mansanas, ngunit muntik na siyang masugatan. At ngayon gagamit na naman siya ng kutsilyo. Kinakabahan siya at nag-aalala, at the same time, dahil baka masugatan siya. Naputol ang pag-iisip ni Celeste, nang marinig niya ang boses ni Miss Castillo sa likuran niya. Ayos ka lang ba, Celeste? Tanong ng instructor sa kanya. Ma'am, pwede mo ba akong turuan maghiwa ng bawang at sibuyas? Nahihiyang pakiusap niya sa kanilang tagapagsanay. Oo naman. Kaya nga nandito ka sa klase ko para matuto ka. Halika at tingnan mo kung ano ang gagawin ko. At makinig ka sa lahat ng sasabihin ko, okay? Bilin ni Miss Castillo. Yes ma'am. Sagot naman agad ni Celeste. Seryosong pinanood ni Celeste ang ginagawa ni Miss Castillo, habang iniintindi din niya ang mga instructions nito. Mabilis na lumipas ang isang buwan. Sa wakas ay natapos ni Celeste ang pagsasanay. Marami siyang natutunan, at kumpiyansa na siya ngayon, na magagawa na niya ang mga gawaing bahay, tulad ng paglilinis, paglalaba, pagluluto, at marami pang ibang bagay. Kaya ngayon, ay handa na siya sa next stage ng kanyang plano. Isang linggo na ang nakalipas, mula nang dumating si Celeste sa bahay ng kanyang magiging asawa, bilang isang maid in disguise. Ang mga gawaing bahay ay medyo mahirap sa kanya, sa unang mga 3 araw, ngunit sa paglipas ng mga araw, ay nakapag-adjust na rin siya. Sumapit ang panibagong umaga, at iyon ay isang araw na naman ng pagpapanggap, bilang isang kasambahay. Dahan-daang iminulat ni Celeste ang kanyang mga mata, nang marinig niya ang huni ng mga ibon sa labas.
Napagtanto niya na umaga na, dahil ang banayad na liwanag ng sikat ng araw sa umaga, ay nagpapaliwanag sa kanyang silid. Nakakatulog siya ng mapayapa, at mahimbing kagabi, at napakasarap ng pakiramdam niya ngayong umaga. Bumangon siya sa kanyang kama, at pumunta sa bintana. Hinawi niya ang kurtina at tumingin sa garden. Agad na nakita ni Celeste si Nathaniel, na abala sa paggupit ng mga dahon. Naalala niya ang pangako nito sa sarili kagabi, na bibigyan niya ito ng pagkakataon, at mas magiging mabait ito sa kanya. Well, sa tingin niya, ito ang perpektong oras para gawin niya ang isang bagay, at kilalanin ang kanyang magiging asawa, unti-unti. Agad siyang nag-toothbrush, naghilamos ng mukha, at nagpalit ng maid uniform, na ngayon ay normal na damit niya sa araw-araw. Nagpasya siyang pumunta sa kusina, at magtimpla ng 2 tasa ng kape, para sa kanya at kay Nathaniel. Pagkatapos, lumabas siya sa garden, habang may dalang tray na may 2 tasang mainit na kape. Magandang umaga po, sir, bati niya sa lalaki. Lumingon si Nathaniel, at ngumiti ito sa kanya. Ang kanyang ngiti ay nakapagpapaliwanag sa buong lugar, at dahil doon, ay gumaganda lalo ang kanyang umaga. Teka, ano bang iniisip ko? Tigilan mo ang sarili mo, Celeste. Palihim niyang saway sa sarili. Magandang umaga din sa iyo, ang ganting bati ni Nathaniel sa kanya. Gusto mo bang magpahinga, at samahan ako na magkape, sir? Ang yaya ni Celeste sa lalaki. Perfect timing. I need to take a break too, and a cup of hot coffee sounds nice. Agad na pumayag si Nathaniel, at pagkatapos noon ay naglakad na ito palapit kay Celeste. Cheers! Itinaas ni Celeste ang kanyang mug, para sa isang toast, at ganoon din ang ginawa ni Nathaniel. Humigop ng kape sina Nathaniel at Celeste, habang dinadama nila ang kapayapaan, at katahimikan ng umaga. Oo nga pala, nasabi mo sa akin noon na galing ka ng Maynila, pero bakit mo pinili na magtrabaho dito sa probinsya? Ang biglang naitanong ni Nathaniel. Medyo nakakapagod na rin ang gulo, at ingay sa Maynila. Gusto ko ng isang tahimik na mundo, kaya nandito ako ngayon sa probinsya. Celeste did a white lie. May balak ka bang magtagal dito? O may plano ka pa ring bumalik ng Maynila? Muling nagtanong si Nathaniel. Sa totoo lang ay hindi ko pa po alam, sir. Nagugustuhan ko po ang buhay probinsya, pero minsan, ay samasagi pa rin sa isip ko ang Maynila, ang tugon ni Celeste. Mula sa puso ang lahat ng mga sinabi ni Celeste. She is at peace, and she feels that she is getting attached to this paradise, pero naiisip din niya ang kanyang buhay sa Manila, with her daddy and mommy. Natigil si Celeste mula sa kanyang pagmumuni-muni, nang muli niyang marinig ang boses ni Nathaniel. Sana ay magkakilala pa tayo, Celeste. Gusto pa kitang makilala ng lubusan, ang walang pag-aalinlangang nasabi ni Nathaniel, habang nakatingin ito ng diretso sa mga mata ni Celeste. Iyan din ang naiisip ko, sir, ang tumatainggong pagsang-ayon naman ni Celeste. Kakaiba ang pakiramdam niya sa lalaking ito, kahit bago niya pa lang ito nakikilala. Sa totoo lang ay may ano siyang kakaiba na nararamdaman sa lalaki, at hindi na siya magtataka, kapag na-realize na niya na unti-unting nahuhulog ang loob niya kay Nathaniel. We can take it slow, Celeste. We can get to know each other little by little, ang muling nasabi ni Nathaniel, habang marahang hinawakan ang kamay ni Celeste. Oo, hinay-hinay lang muna, ang tugon naman ni Celeste, habang sinusubukan niyang pakalmeyan ang kanyang sarili, dahil naririnig niya ang malakas na tibok ng kanyang puso. So, tell me. What do you think of your future husband? Ang excited na tanong ng kanyang best friend na si Rachel, mula sa kanilang linya. It was already midnight, at sa ngayon nga ay patagang nag-uusap sina Celeste at Rachel, gamit ang telepono. I think we have a mutual understanding, Brock. Of course, it's not official yet, but we had a agreement na we'll take everything slow, and we'll see what happens, ang nakangiting pag-amin ni Celeste sa kanyang kaibigan. I totally agree with that. Magdahan-dahan muna kayo, at mas kilalanin ninyo pa ang isa't isa. Hindi ninyo kailangang magmadali, ang natutuwang tugon ni Rachel. Pero huwag ka munang magsasabi kahit kanino, okay? Ang pakiusap ni Celeste sa kaibigan. Of course, girl.
Your secret is safe with me. I promise I won't say anything. My mouth is sealed, ang pangako ni Rachel sa kanya. Salamat, Rock. But why do you want it to be a secret though? Hindi naman siguro masama na magkagustuhan kayo. I'm sure matutuwa ang mga magulang mo, kapag nalaman nila, na you like the man whom you were arranged to be married with. This is a win-win situation between you, Nathaniel and your parents. Ang natutuwang nasabi ni Rachel. But it feels like everything's moving so fast. I kept on asking myself, handa na ba talaga ako, para sa isang romantikong relasyon? And besides, I'm also thinking about my future career. Kailangan kong makahanap ng trabaho, at kailangan kong kumita ng sarili kong pera. May oras ba talaga ako, para magkaroon ng love life? Ang seryosong tura ni Celeste. Kaya kailangan mong gamitin ang iyong puso at isipan, para pag-isipan ito ng mabuti, Celeste, ang payo ni Rachel. Challenge talaga ito para sa akin, pero gaya nga ng sinabi mo, ay pag-isipan ko pa itong mabuti. But your advice means a lot to me. Thank you and I love you lots, Rock. Ang pasalamat si Celeste sa kanyang matalik na kaibigan. So, what's your initial plan for now? Sasabihin mo na ba kay Nathaniel, ang totoo, o ipagpapatuloy mo pa rin ang pagpapanggap? Ang sunod-sunod na tanong ni Rachel. To be honest, I still don't know. I have so many things on my plate right now. I just graduated from the university, and I need to find a stable job. Kailangan ko pang ayusin ang buhay ko, nagpakawala ng isang malalim na bumantong hininga si Celeste. I understand that you're overwhelmed right now. Just remember, you don't need to rush on your decisions. Life is not a race. Every person has its own timeline. Each person has their own starting line and finish line, ang muling payo ni Rachel. Salamat, Rachel. Medyo gamaan na ang pakiramdam ko ngayon. Pero pakiramdam ko, marami pa akong dapat gawin, ang nasabi naman ni Celeste. And always remember that I'm always here for you. If you need me, I'm just one call away, okay? Ang abiso ni Rachel. Yes, thank you for everything, Rock, ang nakangiting pasasalamat ni Celeste. Nang matapos na ang pag-uusap nila ng kaibigan sa telepono, ay nagpasya na si Celeste na bumalik sa maid's quarters, upang makapaghinga na rin. Kasalukuyang abala si Celeste, sa pagdidilig ng mga halaman, sa malawak na hardin ng pamilya ni Nathaniel Montecarlo. Binusog niya ang kanyang mga mata, sa pagtingin sa mga iba't iba, at naggagandahang mga bulaklak sa hardin. Mayroong pula at puting mga rosas, mayroon ding iba't ibang uri at kulay ng mga orchids. Masaya siyang napapaligiran ng iba't ibang klase ng bulaklak. Para siyang reyna ng mga bulaklak. One particular flower caught Celeste's attention, as it was her first time seeing that kind of flower. Agad siyang pumitas ng isang piraso ng bulaklak na iyon, at inilagay sa likod ng kanyang kanang tenga. She suddenly felt a certain presence, as if someone is watching her. She slowly wheeled around, and she was right. Nakita niya si Nathaniel Montecarlo, na nakatayo sa may balkonahe, habang nakangiti ito sa kanya. Biglang namula si Celeste, habang nakakaramdam siya ng hiya. Baka kasi isipin ni Nathaniel, na nababaliw siya dahil sa kanyang ginagawa. Pasensya na po kayo, kung napitis ko ang isang bulaklak sa hardin ninyo, sir, ang hindyang paumanhin ni Celeste sa lalaki. You don't have to apologize. Actually, you look pretty with a flower on your hair. If you want, you can get more flowers. Nakangiting tugon ni Nathaniel. May gustong sabihin pa si Celeste, pero hindi niya nagawa, dahil tinawag siya ng main butler, para humingi ng tulong sa kusina. Isang huling tingin ang ibinigay niya kay Nathaniel, na nakangiti pa rin sa kanya. Pagkatapos noon, ay pumasok siya sa loob ng bahay, para tumulong sa mga gawain sa kusina. Samantala, sinundan lamang ng tingin ni Nathaniel si Celeste, hanggang sa mawala ito sa paningin niya. She looks really pretty being surrounded with flowers, ang bulong ni Nathaniel sa sarili, habang napangiti ito. Sa ngayon nga ay nakaisang buwan na si Celeste, sa pagpapanggap bilang isang kasambahay, sa mansyon ng mga Montecarlo.
Celeste, iha, pwede bang pakilinisan ang kwarto ni Senorito Daniel, bago siya umuwi mula sa kanyang ehersisyo? Siguradong maliligaw siya pag-uwi niya, at saka siya mag-aalmusal pagdating niya, ang utos ng kanilang matandang mayordoma. Opo, ma'am, ang magalang na tugon ni Celeste. Makalipas pa ang ilang minuto, ay nasa second floor na si Celeste, at papasok na siya sa kwarto ni Nathaniel. Medyo na-curious siya, nang makitang bahagyang nakabukas ang pinto. Nagpa siya pa rin siyang maglakad sa loob, nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Pagkapasok niya sa kwarto, ay sabay ding lumabas ng banyo si Nathaniel. Basang-basa pa rin ang buhok niya, hubad ang kanyang pangitaas na katawan, at tuwalya lang ang nakatikip sa ibabang bahagi ng katawan niya. Nagkatitigan sila ng ilang segundo, and they were too shocked to say anything. Titili na sana si Celeste, pero agad na lumapit si Nathaniel sa kanya, at tinakpan ang bibig ng babae, gamit ang kamay nito. Nawalan din sila ng balanse, at dahil doon ay pareho silang nahulog sa king-sized bed. Bumilis ang pagtibok ng puso ni Celeste, nang bumagsak silang pareho ni Nathaniel sa kama. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya, ay nahihirapan siyang huminga. Bukod pa doon ay nag-iinit ang buong mukha niya. Nang makabawi sa pagkabigla si Nathaniel, ay tinulungan niya si Celeste na bumangon mula sa kanyang kama. Anong ginagawa mo dito, Celeste? Tanong agad ni Nathaniel sa kanya. Ako ang nakatoka ngayon na maglinis ng kwarto ninyo, ang respond ni Celeste. I'm so sorry kung nagulat kita, Celeste. Pero hindi mo na kailangan maglinis ng kwarto. Ako na ang gagawa, ang sambit ni Nathaniel. Okay lang po iyon. Sige at aalis na ako, para makapagbihis ka na, agad na naglakad palabas ng kwarto si Celeste. Nang hihina ang kanyang mga tuhod, habang bumababa mula sa hagdan. First time niyang makakita ng lalaking halos nakahubad. Ipinilig niya ang ulo niya, na para bang inaalis niya ang mga ideyang iyon sa kanyang isipan. Huminahon at kalimutan ang lahat ng nangyari, Celeste. Kailangan mong mag-focus sa iyong trabaho. Palihim niyang saway sa sarili. Kinagabihan, ay hindi makatulog si Celeste sa kanyang kwarto, dahil paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari sa kanila ni Nathaniel, sa kwarto nito kanina. Napagpasyahan niyang ipikit ang kanyang mga mata, at pinilit ang sarili na matulog, dahil kailangan niyang gumising ng maaga sa umaga. Lahat ng mga kasambahay sa Hacienda Monte Carlo, ay abala sa paghahanda, para sa isang malaking party ng pamilya ngayong gabi. Ito ang kanilang annual Thanksgiving party, kung saan ipinagdiriwang nila ang kanilang mahusay, at masaganang ani mula sa kanilang sakahan taon-taon, at ito na ang naging tradisyon ng pamilya. Ang pangunahin at espesyal na panauhin sa nasabing party, ay ang mga magsasaka at ang kanilang mga kapamilya. Laging iniisip ni Nathaniel, na kung wala sila, wala rin Monte Carlo Farm. Palagi siyang nagpapasalamat sa lahat ng mga magsasaka, na nagtatrabaho sa kanya sa loob ng mga maraming taon. Ang lahat ng mga magsasaka ay kasalukuyang nagsasaya, habang kumakain, umiinom, nagkakantaham at nagsasayawan. Kasalukuyang nagbibigay ng inumin si Celeste, sa kanilang mga espesyal na bisita, nang biglang huminto ang musika. She curiously looking at the mini stage, and then she saw Nathaniel standing there, while holding a microphone. Mahal kong mga kaibigan, gusto kong kunin ang pagkakataong ito, para pasalamatan kayong lahat, sa pagsusumikap ninyo para mapalago Monte Carlo Farm. Hindi magiging matagumpay ang farm, kung wala kayong lahat, nagsimula ng magsalita si Nathaniel. Nagpalakpakan ang lahat ng mga tao, matapos nilang marinig ang unang bahagi ng kanyang talumpati. At gusto ko ring ibahagi sa iyo, ang isang napakagandang balita. Nais kong ipaalam sa iyo na ako, si Nathaniel Monte Carlo, ay malapit ng ikasal, sa isang napakaganda, napakabait at mapagmahal na Celeste Vitale. Nakakagulat na announcement niya. Nagulat si Celeste, nang marinig niya ang biglaang anunsyo ni Nathaniel. Hindi siya makapagsalita o makagalaw man lang. Ang nakikita lang niya, ay ang mga tao, ay nakatingin sa kanya na may parehong gulat, na ekspresyon sa kanilang mga mukha. I can understand the shock on your faces, everyone. You see, this is an arranged marriage, and both of our fathers made a promise, that Celeste and I will be married to each other, when the right time comes.
And I'm more than willing to be married to her. Muling wika ni Nathaniel, habang nakatingin sa direksyon niya. Natigilan si Celeste, nang magsimulang maglakad si Nathaniel palapit sa kanya, habang nakatitig sila sa isa't isa. Celeste, akala mo ay hindi ko malalaman ang tunay mong pagkatao. Alam kong sinubukan mong itago ang sarili mo, bilang isang kasambahay, dahil gusto mong makilala pa ako, bago ka magdesisyon kung pakasalan mo ako o hindi. Pero ngayong mahigit 1 buwan na tayong magkakilala, ano ang tingin mo sa akin? And are you willing to marry me? Ang biglang naitanong ni Nathaniel. Celeste decided to speak once she recovered from her shock. Well, I can say that disguising as a house helper is one of the greatest decisions I've ever made in my life. And yes, it helped me get to know you better, and finally made my own decision, ang sagot niya sa lalaki. Ang ibig sabihin ba noon, ay gusto mo rin ako? Muling tanong ni Nathaniel. Lalong lumawak ang ngiti ni Celeste. No, I don't like you, Nathaniel. I'm actually in love with you. Sa wakas ay umamin na rin siya. Nakita ni Celeste na biglang lumiwanag ang mukha ni Nathaniel, pagkatapos ng kanyang pag-amin. I can say that I've fallen in love with you, since the first time I laid my eyes on you. I didn't believe in love at first sight, but lo and behold, it happened to me. And I like it, ang pag-amin naman ni Nathaniel. So, now we know that the feeling is mutual, ibig sabihin ba ay engaged to be married na tayo? Ang muling tanong ni Celeste. Bigla namang napaluhod si Nathaniel sa damuhan, at binuksan niya ang isang maliit na red velvet box, na may nakalagay na teardrop diamond engagement ring. Celeste, sana ay pumayag ka na magpakasal sa akin, ang biglaang pagpo-propose ng lalaki. Yes, sir, I will marry, and love you with all my heart and soul, ang masayang pagpayag ni Celeste. Isinuot ni Nathaniel ang singsing sa kanyang daliri, at pinagsaluhan nila ang isang matamis na halik. Nagpalakpakan ang lahat ng kanilang mga bisita, at walang pagsidlan ang kanilang kaligayahan, para sa kanilang senorito, at sa magiging asawa nito na si Senador Orita Celeste. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.